Nang gabing iyon ay si Patrick ang kumawala ang pagtitimpi. Kung hindi sa matinding pagpipigil sa sarili ay baka nasaktan nito ang kapatid. Sa halip ay dingding ang pinagbuntunan ng galit. Sana Fabrice, para kaming magkapatid. Halos maiyak ito. Tinaydor ako ng loko. Pati ikaw ay kinatalo niya. Ang tagal naming magkasintahan ni Layla, but we never go beyond simple kissing. Kasalanan ko. Mahinang wika niya sa pagitan ng marahang pag-iyak. Hindi niya akalaing sinaktan niya ang pamilya sa nangyari. Sinulya pa ng ama na hindi nagsasalita. Nakatiim lamang ang mga bagang at nakakuyom ng mahigpit ang mga palad. Kasalanan mo, hindi Marga. Bata ka at walang muwang. Sinamantala niya yun. Ipakukulong ko siya. Kailangang panagutan niya ang nangyari sa'yo. Kakausapin ko ang mga magulang niya. Baling sa kanya ni Patrick. Nasa ibang bansa na sila ni Diane at maaaring sa sandaling ito ay mag-asawa na sila. Sinikap niyang patatagin ng tinig. Please, ayokong malaman ng kahit na sino na si William ang ama ng dinadala ko. Pagsusumamo niya, pagkatapos ay binalingan ng ama. Hinawakan ng mga kamay nito. Dad, magsalita ka please. Kausapin mo ako. Kahit saktan mo ako, huwag lang ganyan. Tinatakot mo ako. Nag-i-hysteria na siya sa pananahimik naman. Itinaas ni Joseph ang kamay at kinabig ang anak sa dibdib. May tumulong luha. Lumakas ang iyak ni Marga. Napakawalang utang na loob niya sa kahiyang idinulot sa mga magulang at kapatid. We are going to get through with this together, aren't we? Ani Joseph na gumaralgal ang tinig. Tinignan ng asawa at panganay. I have always implanted morality sa pamamahay na ito. But you strayed. Ikaw lang ang maaari kong sisihin sa nangyari sa iyo, Marga. Pero hindi ang tuwang oras para dun. Tutulungan ka namin, anak. But hindi. But you have to face the consequences and I hope na mula rito ay matuto ka. Baka hindi ako makapagpatawad sa susunod. Lumuwas ng Maynila si Joseph. 2 araw doon. Pagbabalik nito ay may kasamang anak ng isang kaibigan. Si Marlon, sa loob ng halos 1 linggo, ay nanatili sa bahay ng mga Antonio ang binata bilang bisita. Ipinakilalang kasintihan ni Marga. Na matagal na ang mga itong magkaibigan at nagsusulitan. Hindi naging mahirap yung tanggapin ng mga kaibigan niya dahil sa mga cards na padala ni William sa eskwela na lagi na itinutok to sa kanya. Besides, Marlon was so convincing and cooperative. Maganda ka, Marga, at matalino. I like you. Maliban sa katotohanang nagdadalang tao ka, ay wala ka pa ring muwang. Mapalad ang lalaking iyon. Sinabi ni Marlon minsang nasa bayan sila at kumakain sa isang kilalang snack house. Salamat, Marlon. Pero nagtataka ako kung bakit ka pumayag sa pakiusap ni Daddy. Nagkibit ng balikat ang binata. You're doing me a favor. I'm having my vacation here. Maliban pa sa matalik na magkaibigan ang mama at ang daddy mo. Nilaro nito ng tinidor sa pinggan. I'm going back to the States next week, Marga. Sumama ka sa akin. Seryosong sinabi ito. Marlon, baka ka nakakalimutan mong buntis ako. Natatawang bulong niya sa belinga sa paligid. I'm 32 at hanggang ngayon ay wala akong makitang babaeng gusto kong pakasalan. Wala akong maiipinta sa iyo, Marga. I'm willing to take her your lover's place and marry you in the States. Salamat ulit, Marlon. Pero huwag, hindi ko kayang ipaako sa ibang anak ko. Dahil ba sa age gap natin? 18 ka lang at 14 years ang tanda ko sa iyo. Goodness no, kaya lang, malungkot siyang yung huminga ng malalim ang binata. The same old romantic reason. You are not in love with me. Well, I guess we do not agree on that. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Compatibility and companionship ang sa akin. Napangiti si Marga. Magandang lalaki si Marlon at nakatutuwang isipin may mga taong hindi naniniwala sa pag-ibig. Pinalipas muna ng pamilya Antonio ang 1 linggo makaalis si Marlon bago lumuwas ng Maynila ang buong pamilya. Napabalitang ikinasal si Marga kay Marlon sa isang civil wedding at nang magbalik ang mga Antonio sa San Ignacio ay hindi nakasama ang anak ng babae. Sa Maynila nito maninirahan kasama ng asawa. Isang mahinang katok ang nagpabalikwas kay Marga. Si Christina nakasungaw sa pinto. Ma'am, mabilis siyang tumayo at muling ipinasok sa jewelry box ang mga sulat at binalik sa drawer. Naupo si Christina sa gilid ng kama. Itinatago mo pa rin ang mga sulat na iyan, pati na ang lahat ng mga cards na ipinadala sa iyo ni William. Para kay Ralph, Mami. Pagdating ng araw, gusto kong malaman niyang pag-ibig ang dahilan, kaya lumitaw siya sa mundong ito. Hindi kailangang malaman niyang kasinungalingan ang nakapaloob sa mga mensaheng iyan. Bakit pati yung hulang sulat ni William ay tinatago mo pa rin? Nagkibit siya ng balikat. Itatapon ko rin iyan, Ma'am. I just don't know when. Nakita ko ng sundan ka ni William kanina sa loob ng bahay. Nag-usap lang kami. Hindi niya gustong malaman ang inang tensyong na magitan sa kanila ni William sa iba. Hindi siya nag-asawa, Marga. Hindi na nasundan ang balitang sinabi sa'yo ni Diane noon. Sa palagay mo ba ay huli na para? Mami, he probably got tired of her also.
Alalahanin yung pinangakuan din niya ko ng kasal. Hindi na siya bumalik dito makalipas ang 6 na buwan, kaya talagang niloko lang niya ako. Tumigas ang mukha niya. You're still in love with him after all these years. Malungkot na sinabi ni Christina. Hindi makuhang tumanggi ni Marga. Bigyan mo ako ng panahon, mami. Lilipas din ito. Makakatagpo din ako ng lalaking muli kong mamahalin at mamahalin din kami ni Rob. Hindi kumibo si Christina. Umaasa itong ganun nga ang mangyayari. Pero sa nakikita sa anak, ay tila mahirap mangyari yun, lalo na't ang apo ay nagsisilbing paalala ng ama. Mami, hahabulin ko ang pang-alas 3 na biyahe ng bus patungong Maynila. Naroon na marahil ako bago mag-alas 10 ng gabi. Hindi ako maaaring matulog dito. Si Grace lang kasama ng apo ninyo. Kung bakit ba naman hindi mo pa isinama ang apo ko? Abay, lagi nga namin pinag-uusapan ni Joseph na pagbakasyonin dito ang batang iyon. Kumislap ang mga mata ni Christina. You must be kidding. Alam mo kung anong mangyayari oras na may makakita kay Rap ng mga taga rito. Ulalas nila na parang isang malaking gulo ang mangyayari pag iniuwi niya ang anak sa San Ignacio. Napatango si Christina. Rap is the spitting image of his father. Tumingin sa relo. Alauna pa lang. Bumaba ka muna at ipahahatid kita sa daddy mo sa terminal mamaya. Tumayo na ito palabas. Gusto niyang sabihin huwag na pero araw ng kasal ng kapatid niya. At yung nagagawa ng mga itong maging kalmante at sibil kay William, bakit ang hindi siya? Susunod na ako, mami. Mapait siyang ngumiti. Sa pamamagitan ng kasinungalingang nag-asawa siya, ay napagtakpan ng lahat. Naligtas sa kahihiyan ng pamilya at natiling magkaibigan ng mga Antonio at Marsan. Walang nasira kundi siya. Isang maliit na apartment sa Quezon City ang kinuha ng mga magulang niya para sa kanya. Isang katulong na halos kasing edad niya ang kasama. Anak rin ang katulong ng mama ni Marl. Patuloy niyang pinag-aaral si Joseph kahit na malaki ang tiyan. Hindi siya nakaligtas sa mga mapang-uyam na mga bibigat mata ng mga kapitbahay pero tiniis niya ang lahat ng mga iyon. Sa huling trimester na malimit nang bumibisita si Christina at kung minsan ay tumatagal ng 2 linggo. Alam niyang kailangan din ng daddy niya. Ang asawa at lagi na itaglay niya sa dibdib ang gilid. Natili sa tabi niya si Christina hanggang sa dumating ang kabuwanan niya at makapanganak siya. Dumating rin doon ang daddy niya at si Patrick. Nabuhusan ng malamig na tubig ang galit ni Patrick ng masilayan ng pamangkin. Nagkaroon ng panibagong siglang buhay ng mga Antonio dahil sa paglitaw ni Ralph. Nakompensate ng anak ang lahat ng hirap at pagtiyang tinanggap niya sa mga kapitbahay sa Quezon City. Dalawang semester bago siya graduate ay tinanggap niya ang alok ng mama ni Marlon na sa kumpanya nitong magtrabaho. Tinanggihan na niya ang unang alok nitong sa bahay nito tumira dahil nag-iisa naman ito. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan niya ng trabaho. Hindi kailangang sa habang panahon ay susustentuhan siya ng mga magulang. Hindi niya kailangang pairanin ng pride na dapat siyang matanggapin sa trabaho sa sariling merits. Anyway, alam niyang matalino siya at mahusay. Dahil sa likas na talino, 2 beses siyang na-promote sa Lara Aldana. Ang mama ni Marlon na may-ari ng Aldana Arbitraging. Mula sa maliit na apartment ay kumuha siya ng isang unit sa isang townhouse sa San Juan. Bagaman ang daddy niyang nag-down ay pinagpilitan niyang siya ang babalikat sa monthly payments. At wala siyang balak bumalik dito sa San Ignacio kung hindi dahil sa kasal ni Patrick at Laila. Inayos niya ang sarili at muling nakihalubila sa mga bisita. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si William na muli siyang lapitan. Hindi siya humalo sa mga dating barkada. Sa halip ay hindi siya humihiwalay sa grupo ng mga magulang. Alam din niyang sinusundan ni William ang lahat ng kilos niya. Ilang beses silang nagkatitigan. Pagamat ngumingiti, naroon pa ng galit sa mga mata nito. Bandang 2:30 nang bulungan siya nang ama na ihatid na siya sa terminal. Lakas loob niyang nilapitan ang grupo ni Lilibet dahil kailangan niyang magpaalam sa mga ito. Doon nakaupo si William. Girl, sorry pero kailangan maiwan ko na kayo. Nakangiti niyang sinabi. Pinisil niya ang balikat ni Lilibet. Ang daya mo, Marga ha. Hindi pa man lang tayo nagkukwentuhan. Mahimig na tampo ang piling ng kaibigan at kababata. Ang buong akala namin kaya pinagbilan ka namin huwag dito maupo ay dahil dito ka matutulog. At balak namin dito na rin matulog para magkakwentuhan naman tayo. Ganon din ang tinig ni Gigi. Nakadama ng guilt si Marga. Sinikap niya ang lingumiti. I really have to go guys. Hahabulin ko ang 3:00 na biya. Baka hindi siya pinayagan ng boyfriend na yung mag-overnight dito sa bahay ng magulang niya. Naroon ang payo niya sa tinig ni William. Sinikap niyang balibulain. That's right, hindi papayag si Ralph na dito ako matulog. He'll miss me. Diba guys, hindi bale, utang ko sa inyo to. One of these days ay magpaplano ako ng reunion. Marami ka ng utang, sweetheart. Si William na ang talim ng tinig ay hindi nakaila sa kanya. Ilista ninyong lahat. Bye guys, at walang lingong tumalikod. Hanggang ngayon ba naman William, sweetheart pa yun ang tawag mo kay Marga, ay nagkaasawa na't lahat yung tao. Si Gigi. Narinig niya yun dahil huminto pa sa isang lamesa si Joseph at may kinausap.
Some old habits do not die so easily. Nang narinig niya ang sagot ni William bago siya tuluyang lumakad palayo. Did she detect pain in his boss? Umiling si Marga. Inalis sa isip yun at nakaringgan lamang niya marahil sumakay na sa kotse ng ama. Sino si Ralph? Tanong ni William sa dalawang babae. Ang 2 taong gulang niyang anak, katulong niyang yata ang kasamang naiwan. Si Lilibet ang sumagot. Huminga ng malalim si William at tumangutango. Patuloy sa paglipas ng mga araw, unti-unti nang naalis sa isip ni Marga ang pagkikita nila ni William sa kasal ng kapatid. Marga, iha, nakausap ko ang manager ng Bio Natura Philippines. They intend to advertise their beauty products at isa tayo sa binigyan ng pagkakataong makapagsubmit ng advertising campaign. Excited na balita ni Laura Aldanay sang umaga. Hindi ba't multi-level marketing ang palakad ng mga iyon? Aniya na hindi inaalis sa mga mata sa computer. The company deals on herbal and phytotherapeutic products at nakagamit na siya sa mga produkto nito. Superior ang quality bagaman may kamahalan. Oh yes, pero gusto nilang mag-advertise ng beauty products like BioScrub na may volcanic ash and etc. At yung biorejuvenescence, pero ang supplement and therapeutic products will still be multi-level and being sold over-the-counter para sa mga medical representative. Patuloy ni Laura. This is our chance, Marga. Kailangan natin ng trabahong ito. Paano kung hindi nila magustuhan ng advertising campaign na ipapasa natin? Be optimistic. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Wala ka pang trabahong na-reject. Patuloy ni Laura na ang excitement sa tinig ay hindi nawawala. There is small and newly established company, Tita Laura. Maliban pa sa hindi naman talaga tayo nag-charge competitively. Katwiran niya sa binitiwan at trabaho. How could you be so humble? Matagal na ako sa trabahong ito, Marga. At alam ko ang husay ng mga ideya mo. Thanks, tita. Gaano katagal natin gagawin ng 2 weeks iha. Kumislap ang mga mata nito. I have this feeling na mapapasa atin ng kontrata ng Bio Natura. I have so much faith in you, Marga. Be original about the darling. Pambabayang produkto. Ilang araw na pinagpuyatan ni Marga ang trabaho at sa umagang iyon ang appointment niya kay Mr. Del Rosario. Ipinakumpirma na niya ito kahapon sa sekretary ni Laura. Umikot siya sa salamin at binigyan ng huling tingnan ng sarili. Smart and business-like. Iyon ang gusto niyang i-portrait. Pero naman ang pagpipilit niyang manatili sa ganun ay lagi nang humihigit pa rin. Hindi ilang businessman ang nagkaka-interest sa kanya. Tulad ngayon, business suit ang suot niya. Puting pencil cut na palda na may slit sa likod, coordinates na black and white na blouse, at puting blazer na tailored cut. At black stocks and 2.5 inches high heels. Ang impact niya, smart and sexy. Idagdag pa ang buhok niya na natural and unruly ang kulot. Hindi niya maipusod kaya hinayaan na lang niya nakalugay na nagdagdag lamang ng alluring look niya. Dinampot niya ang attache case at lumabas ng silid. Nasa lubong niya sa ibaba ng hagdan si Ralph na karga ni Grace ang katulog. Mami, huwag alis. Si Ralph na pilit na kumakawala sa pagkakakarga ni Grace. Inilapag niya ang attache case at tinabot ang anak. May appointment si Mami, honey. Promise uuwi si Mami ng maaga. And I will bring home your favorite French fries, okay? Sinabayan niya ng halik sa pisngi. French fries? Yeah, French fries. Natatawang ulit niya. Maliban sa gaanong mahihirap na salita ay matatas at diretsong magsalita ang anak. Sa gulang na 2 taon at 3 buwan ay malaking bulas. Ang kulot lamang nitong buhok ang sa palagay niya nakuha sa kanya. All the rest ay kay William lahat. Huminga siya ng malalim at buling ibinalik kay Grace ang bata. Be a good boy and don't you cry when you want something. Man, don't cry. At hingin mo ng maayos huwag mong aawayin si Grace. Pabirong bili niya sa anak. At ubiling binitiwan ni Ralph ang lapel ng blazer niya. Nakabadya ang iyak sa mukha niya. Ups, ang sabi ko huwag iiyak. Itinuro niya ang ilong ng anak. Man, don't cry. Ulit na Ralph na pinipigil ang paghikbi. Natawa si Marga at muling hinalikan ng anak. I love.